Sige. Blackout. Sige, ready? Ako'y sasalilakit, patapukan tabang badyo. Abogot na umagad ko, bang asipit anabanggo. Si isa salilakit, patapukan, wakutamang kasigpitan. Si isa salilakit, pasindungan, mawakto ta kasusahan. Second. Amot paso pasindungan, si isa iya kangandulan. Aneya na palasahan, imbal kita bikin ngabahan. Si isa salilakit, patapukan, waktu tama kasigpitan. Si isa salilakit, pasindungan, mawakto ta kasusahan. Third. Maimbag katilibog sa pantunhunos agusog, masiisa na patutog, tapukan imbal adugog. Si isa salilakit, patapukan, waktu tama kasigpitan. Si isa salilakit, pasindungan, mawakto ta kasusahan. Fourth. Si isa pagdumin sulga, piito ang hilala, patapukan taaga, balo iya tasaga. Si isa salilakit, patapukan, waktu tama kasigpitan. Si isa salilakit, pasindungan, mawakto ta kasusahan. Balik sa chorus. Si isa salilakit, patapukan, waktu tama kasigpitan. Si isa salilakit, pasindungan, mawakto ta kasusahan. Sabi sa kanta na siya ang ating shelter, siya ang ating fortress, siya ang ating taguanan sa panahon ng bagyo. Si Isa. Kasi siya ang malaking bato na pwede nating taguan na hindi talaga matitinag sa lahat ng panahon. Tayo matitinag sa mga dinaranas natin sa buhay, sa mga problema, sa mga pagsubok, pero ang ating Tuhan na si Isa Masi hindi talaga natitinag at hindi natatalo talaga. Kaya lumapit tayo sa Kanya sa lahat ng panahon. Punta tayo sa ating sa ating pag-aaral ng Parmanituhan, salita ng Panginoon sa Psalms or Zabur 113 verse 1 to 9. Wala yan sa kita. Psalms 113 verse 1 to 9. Basahin ko sa English. Magtayong lahat please. Basahin ko sa English. Sabi niya dito, Hallelujah, hallelujah, give praise, you servants of the Lord, praise the name of the Lord. May the name of the Lord be blessed from now to eternity. Pwede lang kamalingkod na lingkod lang na From rising to setting sun, may the name of the Lord be praised. For the Lord is exalted high above all the nations, His glory beyond the heavens. Who is like the Lord our God? Enthroned on high, yet stooping low to observe the sky and the earth. He lifts the poor person from the dust, raising the needy from the trash pile, and giving him a seat among the nobles with the nobles of His people. He makes the barren woman among her household a happy mother of joyful children.
Hallelujah. So magdua muna tayo. Tuhan, salamat sa araw na ito. Salamat sa ibinigay mo sa amin araw na makapagsambayan, makapagpuji sa iyong pangalan sa pamagitan ng pag-awit, na yung mga awitin sa pamagitan ng pagpunta dito sa center upang magtipon-tipon kami, upang bigyan ng kalwalhatian ng iyong pangalan. Tuhan, sa oras na ito, sa pag-aaral namin ng parma, sa pag-aaral namin ng salita, naway tulungan mo kami, bigyan mo kami ng katalinuhan sa pamagitan ng lutuhan, na sana maintindihan namin ang iyong salita na aming pag-uusapan ngayon, at basta maintindihan namin, Tuhan, ma-apply namin sa aming araw-araw, Tuhan, bakit kailangan namin kang pujihon, kailangan ka namin sambahayanin, dahil sa iyong salita, sinasabi mo na karapat-dapat ka talaga. Tuhan, tulungan mo kami na maintindihan namin ang iyong gustong paintindi sa amin. At bilang tagapagsalita mo, patuloy mo akong pakumbaba, naway ang iyong salita lang masabi sa ngayon na araw. At malangin sa pangalan ng isa namin ito ang tagapagligtas. Amen. Balik kayo sa puto. Basahin ko sa Tagalog. Sabi niya dito, purihin si Tuhan, purihin siya. Kayong mga lingkod ni Tuhan, purihin ang pangalan ni Tuhan, magpakailanman, pagpalain ang pangalan ni Tuhan ngayon at magpakailanman. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang pangalan ni Tuhan ay dapat papurihan. 4. Itataas sa lahat ng mga bansa si Tuhan at umaabot hanggang kalangitan ang kanyang kaluwalhatian. Sa 5. Sino ang katulad ni Tuhan? Ang ating Panginoon, ang ating Diyos na nakaupo sa kataas-taasan, na nakatingin sa langit at sa lupa. 7. Ibinangon niya ang mahirap mula sa alabok at itinataas ang nangangailangan mula sa bunton ng abo. Para siya ay makaupo kasama ng mga prinsipe ng kanyang mga bayan. Binigyan niya ng upuan ng babaeng baog na nasa bahay tulad ng isang masayahing ina ng mga anak. Purihin si Tuhan. So, salamat sa parma ni Tuhan na ating pag-uusapan ngayon na araw. Ang ating binasa ngayon sa Psalms 113 or sa Psalm 113 to 118, ano siya? Comprise or first, kilala siya sa tinatawag na Hallel or Hallelujah or pagpuji or Hallel Psalms. Ang ibig sabihin ng Hallel, Hallel na word, ibig sabihin simply magpuji. Kasi ang Tuhan natin ay karapat-dapat na pujihon. Karapat-dapat na purihin. In short. And this group of Psalms, itong Psalms 113:18, kinakanta siya throughout the year as part, sa buong taon, as part sa Jewish worship ritual. However, pero itong Hallel na grupo na ito, Psalms 113-118, binibigyan ito ng special na importansya sa panahon ng Passover or Passover. Since they reflected, nire-reflect nila, inaalala nila kung gaano niligtas ng Tuhan ang mga Israelita sa pagkaalipin sa mga Egyptian. Inaalala kasi nila, kasi matagal na panahon na naging alipin ng mga Israelita sa mga Egyptian, sa mga Ituhanon. At sa pag-deliver ng Tuhan sa kanila, ito ang nangyari sa kanila. Sabi nila, karapat-dapat na purihin ang Tuhan. Dahil sa pagligtas niya sa amin sa panahon na kami ay naging alipin. So, from the bondage of Egypt, and I think sa panahon ni Isa Almasi, kasama sa kanyang mga taga-sumunod, kinanta din nila ito as a celebration sa Passover bago si Isa Almasi dakpin, pahirapan, parusahan, paluin, at ipako doon sa cross. Kinanta nila ito. Kasi sa pagdakip ni Isa Almasi during sa Passover. So, ang unang
Ang unang tatlong verses na binasa natin sa verse 1 to 3, sabi niya, praise the Lord, praise the servants of the Lord, praise the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, from this time forth and forevermore, from the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. Na itong tatlong verses na ito, tumatayo ito upang tawagin tayo, i-challenge tayo na tayong mga anak ng Tuhan, dapat maging kasali tayo sa pagpuji sa Kanya. Kasi sino ba ang dapat magpuji kay Tuhan? Yung mga nakakilala at naging anak at niligtas ng Tuhan. Kasi tayo ang dapat na magpuji sa Kanya. Kung magpuji ang ibang tao, magpuji ang ibang mga ginawa ng Tuhan, mga sabi sa Psalms din na kung ang kahoy, ang mga kalangitan ay pinupuji ang pangalan ng Tuhan, paano pa kaya tayo? Kaya sa verses na ito, nagtayo itong mga verses na ito upang tawagin tayo at para i-challenge tayo ng mga anak ng Tuhan na mag-involve tayo, magsali tayo sa pagpuji sa kay Tuhan. Hindi lang sa panahon ng Friday, hindi lang sa panahon ng Saturday, hindi lang sa Sunday, kung hindi sa lahat ng aspeto, sa lahat ng panahon sa ating buhay, purihin natin ang Tuhan. Pujihin natin ang Tuhan. Kasi ang Tuhan, mabuti siya sa lahat ng panahon. Hindi naging mabuti. Walang segundo na hindi naging mabuti ang Tuhan. Kaya, dahil ganun ang Tuhan natin, tinawag tayo ng psalmist, challenge niya tayo na magsali tayo sa pagpuji sa pangalan niya. Kaya sa verse 1, sabi niya dito, ang verse 1 is a plea, or parang plea siya, or parang naghangyo. Ano naghangyo sa Tagalog? Nag-request. Sa English. Yung parang nakiusap. Nakiusap dito sa verse na, praise the Lord, praise, O servants of the Lord, praise the name of the Lord. Ibig sabihin, pujihon ang Tuhan, pujihon mga tagasunod ng Tuhan, pujihon ang pangalan ni Tuhan. So it is a plea, it is a request. Tawag dito, anong request? Pakiusap na pujihon ang pangalan ng Tuhan. Tinawag tayo, we are called upon, tinawag tayo na ipataas natin ang ating puso, ating mga boses sa pagpuji dyan sa kay Tuhan, sa pagiging siya, sa kung sino siya. By the way, hindi lang itong chapter na ito na sa parma ni Tuhan na tinawag tayo o inutusan tayo na maging tao na palaging magpuji sa kay Tuhan. Kasi sinabi sa Hebrews din, sa Psalms 47, sa ibang mga verses na kailangan tayong mga ligtas, mga anak ng Tuhan, magpuji tayo sa Kanya sa lahat ng panahon. And then, pangalawa, ang pakiusap na pujihon siya at ang proseso sa pagpuji sa kay Tuhan. Proseso. Sabi niya sa 2, anong sinabi sa 2? Blessed be the name of the Lord. Purihin or pujihon ang pangalan ni Tuhan. So, sabi na dito, ang psalmist nagbigay sa atin ng example kung paano tayo magbigay ng ating pagpuji sa pangalan ni sa kay Tuhan. So, and sa verse 3, ang pag-practice, ang pakiusap sa pagpuji sa pangalan sa kay Tuhan, ang proseso sa pagpuji sa kay Tuhan, at paano gawin ang pagpuji sa kay Tuhan. Sabi sa verse 2 to 3, sabi niya dito, blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Sa Tagalog sabi niya dito, pagpalain ang pangalan ni Tuhan ngayon at magpakailanman. Hindi lang sa magandang panahon, kung hindi sabi niya ngayon at sa magpakailanman. In short, walang katapusan. At sabi niya sa 3, mula sa pagsikat ng araw, ibig sabihin sa morning, pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito, hanggang sa gabi nito, ang pangalan ni Tuhan ay dapat na purihin. So, ibig sabihin, sa lahat ng panahon, kailangan nating pujihon si Tuhan. Kasi karapat-dapat siya. So, ang psalmist, ang nagsulat dito, sinabihin niya tayo na ang Tuhan
kailangan na po diyon. From this time forth and forevermore, sa ngayon at sa walang hanggan. Kumbaga, sa ngayon, nabuhay pa tayo hanggang magdating tayo doon sa surga. Pupujihon natin, purihin natin si Tuhan. Amen. Kasi ganun man yun. At itong pagpuji na ito, sabi niya dito, itong Psalms na ito, isa itong sinyalis kung ano ang gagawin natin doon sa surga. Kaya nga sinasabi, may mga nagsasabi na kung dito sa lupa, nahihirapan ka magpuji sa kay Tuhan, napapagod ka na magpuji sa kay Tuhan, parang hindi mo karapat-dapat doon sa langit kasi doon sa surga, palagi kang magpuji sa kay Tuhan. Kung dito sa lupa, napapagod ka, paano kaya sa surga? Baka maboring ka lang doon. In short, ang pagpuji sa kay Tuhan sa ngayon at sa walang katapusan. Sinyalis kung ano ang gagawin natin doon sa mga hint na kung anong gagawin natin doon sa surga in Revelation chapter 4 verse 5, chapter 4 and chapter 5. At makita natin dito ang duration, ang kahabaan ng pagpuji sa kay Tuhan. Sabi niya ngayon at sa walang katapusan. Ibig sabihin, ang sinasabi niya na walang katapusan, sa lahat ng panahon, bawat segundo, kailangan nating i-appreciate na Tuhan, salamat sa iyong paggising sa amin. Salamat sa araw, sa kuryente. Salamat salamat sa tao nito. Salamat sa pagpagising. Salamat sa lakas na ibinigay mo sa amin. So, it is to be eternally na ang pagpuji natin sa Tuhan eternally, walang katapusan at walang hinto na pagpuji. Kasi kung makilala mo ang Tuhan talaga sa iyong buhay, ma-appreciate mo sa lahat ng panahon kung sino siya. Then in verse 3, sinabihan niya tayo, from the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. Sinabihan niya tayo that sa bawat pagising natin, every waking moment is to be spent in the praise of the Lord. Sa pagising sa umaga ay panahon na pujihon siya. Kasi maraming mga tao na hindi na nakagising kaninang umaga. Kaya pasalamat tayo na pinagising pa tayo ng Tuhan sa ngayon na araw. Amen. Diba? So, and in other words, ibig sabihin, sa ibang salita, sinasabi niya, praise is not supposed to be something we do. Hindi lang basta pujihin natin ang Tuhan sa panahon na parang high lang tayo or parang medyo masaya lang tayo. Kung hindi, ang pagpuji sa kay Tuhan is supposed to be something that we are engaged at all times. Na ibig sabihin, ang pagpuji sa kay Tuhan sa lahat talaga ng panahon. Masaya ka man or hindi, may problema ka man or hindi, kailangan mong pujihin si Tuhan. Meron mang legiki or wala, pasalamat pa rin tayo sa kay Tuhan. At all times. So, ang pagpuji sa kay Tuhan is constant, palagi. From the sunset, from the sunrise to sunset, it's way across the heaven. Sa paglabas ng araw, sa pagtago ng araw, hanggang sa kalangitan. As its course brings light to the world, na parang ang kanyang kalulatian, because ang kanyang kalulatian ay hindi lang basta doon, hindi lang dito, kung hindi sa walang limit, walang limitasyon. Praise is to be heaped on the Lord. Ang pagpuji dyan sa kay Tuhan. Before we ever awoke this morning, bago tayo nagising sa ngayon na araw, ang Tuhan ay pinapataas na, ipinupuji na sa ibang mga lugar. Kasi hindi man pareho ang araw, hindi man pareho ang oras sa buong sanlibutan. May ngayon, araw ngayon, sa ibang bansa, gabi pa. So ibig sabihin, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, ang Tuhan ang mga tao ay hindi naghihinto sa pagpuji sa kay Tuhan. So, and in the remaining verses of the Psalms, so naiiwan ng mga verses from verse 4
to 9, makita natin dito na binigyan tayo ng rason bakit kailangan nating ma-involve sa pagpuji sa kay Tuhan. Kumbaga, pinakita niya dito na ang Tuhan ay karapat-dapat na pujiyon siya sa lahat ng panahon. At sa verse 4 to 9, ipinakita niya din dito sa mga rason, ang mga rason kung bakit kailangan tayo maging kasali sa pagpuji sa kay Tuhan. It is those reason na kailangan na itong mga rason na ito na ating pag-usapan sa umaga na ito. So, ang pagpuji sa kay Tuhan. Bakit kailangan pujihin si Tuhan? The reason, ang mga rason bakit pujihin si Tuhan, una, number 1, dahil sa kanyang kaluwalhatian. So, dahil sa kanyang kaluwalhatian, sa verse 4 to 6, sinabi niya dito, the Lord is high above all nations, and His glory above the heavens. Who is like the Lord our God, who is seated on high, who looks far down on the heavens and the earth. Sa Tagalog, sabi niya sa Tagalog, itataas ang sa lahat ng mga bansa si Tuhan at umaabot hanggang kalangitan ng kanyang kaluwalhatian. 5, sabi niya dito, sino ang katulad ni Tuhan? Ang ating Panginoon, ang ating Diyos, na nakaupo sa langit. Parang sinasabi niya dito, sino ba ang makakapantay sa kay Tuhan na nakatingin sa langit at lupa? So, mga rason kung bakit kailangan nating pujihin siya, maging involved tayo sa pagpuji sa kay Tuhan, maging kasali tayo sa pagpuji sa kay Tuhan dahil number 1 sa kanyang kaluwalhatian. He is exalted. Pinapataas siya. Pinapataas siya ng mga ibang creation. Sabi sa Psalms 19 na mga puno, mga kalingitan, mga bituin, pinupuji ang Tuhan. Lalong-lalo na tayo na special na ginawa ni Tuhan. Special, ibig sabihin na ginawa tayo kagaya sa kanyang imahe. Na siya talaga ang nag-ukit, siya ang naggawa na maging isang creation. He is exalted. Pinapataas siya. The Lord is high above all nations. Na ang ibig sabihin, ang Tuhan is higit sa lahat ng kaluwalhatian ng mga ibang bansa. Kumbaga, sinasabi niya dito na kung ang ibang mga bansa, ang Amerika, ang China, or ano man yan ang mga bansa is magaganda siya dahil sa kayamanan na meron sila, sa mga resources na meron sila. Pero sabi dito sa parang ni Tuhan na ang Tuhan ay higit pa sa mga bansang ito. Higit siya sa mga bansa ito. Higit pa ang kaluwalhatian ng Tuhan sa kagandahan ng mga bansang ito. He's greater than all the glories of heaven. Higit pa siya kaysa sa langit. Kung maganda ang langit, mas maganda ang Tuhan. Nagiging maganda lang ang langit dahil ando nakatira ang Tuhan. Pero kung wala ang Tuhan sa langit, pangit yung langit. In short. Kaya sinabi ng isang tagapagsalita, kung ang langit wala doon ang Tuhan, ayaw kong magtira doon. Nagiging maganda lang ang langit dahil sa kay Tuhan. So, when the nations are gone, kung ang mga bansang ito mawala, at ang langit ay mapuno ng mga anak ng Tuhan, that lofty place will ring with His praise. Na yung lugar na yun ay mapupuno ng pagpuji sa kay Tuhan. At makikita nila doon sa langit, ma-appreciate nila, wow, ang ganda ng Tuhan, ang buti ng Tuhan, grabe ang Tuhan sa pagiging siya. Kaya nga, sinasabi dito, ma-appreciate dito na dahil makikita natin siya personally ang Tuhan doon sa langit, ma-appreciate natin siya bawat segundo, makakapagpuji ka, Lord, salamat. Dahil unang-una niligtas mo kami. At dito sa surga, nakikita namin kung bakit karapat-dapat pagpujihan. Kasi dito sa lupa, hindi natin siya, though ma-appreciate natin siya dahil sa pagligtas niya sa atin, sa
sa pagbigay niya sa atin ng mga legiki. Pero pag doon sa langit, pag makita mo siya araw-araw, bawat segundo, makita mo talaga, salamat. Karapat dapat kang purihin talaga sa lahat ng segundo, sa lahat ng panahon. So, eto na pa, He is exalted, pinapataas siya, and He is exceptional. Wala siyang kapantay, wala siyang katulad. There is none like Him. Kahit sino mga creation dito sa lupa, kahit sino mga patatalino dito sa lupa, walang makapantay sa kay Tuhan. Kahit sino mga gaganda, magagwapo na mga tao dito sa lupa, hindi mapapantayan ng Tuhan. There's no one like Him. Walang katulad sa Kanya. Kahit sino yung mga mayayaman dito sa lupa, walang kapantay sa kay Tuhan. O hindi magiging katulad sa kay Tuhan. Hindi kaya kahit 1/4, hindi kaya. Kahit yung mga magagandang lugar, hindi yan mapantayan. Makita natin dito na nakikita dito na pinapakita dito na ang Tuhan is exceptional. Walang kapantay. Ano sabi dito sa 5? Who is like the Lord our God, who is seated on high? Sino bang makakamantay? Sino bang magiging katulad sa kay Tuhan? Wala kahit ni isa. Wala kahit ni isa. Sabi ni Erasmus nung nagbigay ng text sa Greeks and sabi niya last man who knew everything. Sabi niya he was the last man who knew everything. Siya ang unang huling tao na malalaman ang lahat ng bagay. Yet Erasmus knew nothing of open heart surgery. Well, hindi siya alam. In short, sabi niya siya ang huling tao na malalaman niya ang mga bagay-bagay. Pero kung tingnan natin si Erasmus, hindi niya alam kung paano mag-opera, hindi niya alam paano magawa ng electric, computer, or many more. In short, limitado lang siya. Hindi katulad sa ating Tuhan na ang kanyang limitasyon is unlimited siya. Hindi siya natin maabot-abot kagaya ng ilog, kagaya ng dagat. Siguro maabot pa ang dagat. Pero ang Tuhan, ang katalinuhan ng Tuhan, ang wisdom ng Tuhan, ang kaluwalhatian ng Tuhan ay hindi yun natin maabot-abot. He is exceptional, wala siyang kapantay. Kasi ganoon ang Tuhan natin. Kasi kung mayroong kapantay sa kay Tuhan, hindi siya Tuhan. Pero sabi dito sa paraman, sabi ng psalmist, who is like the Lord our God, who is seated on high. And hindi lang siya pinapataas, pinapakita dito na wala siyang kapantay. At makita dito that He is an extraordinary. In verse 6, sabi niya dito, who looks far down on the heavens and the earth. Na doon sa trono, tinitingnan niya tayo dito. Doon sa langit, tinitingnan niya tayo dito sa lupa. And sure, ibig sabihin na ang Tuhan, tayong lahat ng mga tao, hindi tayo nakakawala sa paningin ng Tuhan. It is amazing, napakaganda that ang ating Tuhan likes ang ating Tuhan na nakaupo sa trono, bumaba dito sa lupa. Ang ating Tuhan na nakaupo doon sa langit, napaka-amazing na ang ginawa niya, na bumaba siya dito sa lupa, nakitira dito sa lupa upang samahan tayo. Yung si Isa Masih. Yet, kahit na sinabi pa nga sa paraman, His eye is on the sparrow. Ang kanyang mga mata ay nasa mga impis. Alam yung impis? Mga pispis pala. Pispis? Alam yung pispis? Pispis, mga ibon na mga maliliit. Kung ang mata ng Tuhan ay nasa pispis, mga maliliit na ibon, at alam ng Tuhan ang bilang ng ating buhok, surely
His glory is a constant theme for praise. Surely, na ang kanyang kalulatian ay constant na tema sa pagpuji sa Kanya. Kasi sa Kanyang katalinuhan, sa Kanyang wisdom, sa Kanyang kapangyarihan, doon pa lang na bagay, makakapagsabi na tayo, Tuhan, karapat-dapat ka talagang purihin. Kung alam niya, kung binabantayan niya ang mga maliliit na pispis, alam niya ang bilang ng ating buhok, siyempre, ang Tuhan natin, may pakialam din sa atin. Kaya yun ang pasalamatan natin kasi siya ang buhay na Tuhan natin. Amen. Ano pa? Pangalawa, bakit kailangan natin maging involved sa pagpuji sa kay Tuhan? Una, dahil sa kanyang kalulatian. Karapat-dapat siya na pujihan, at tayo magsali tayo sa pagpuji sa kay Tuhan. Dahil sa kanyang kalulatian. Pangalawa, dahil sa kanyang grasya. Sabi niya sa 7, He raises the poor from the dust and lift the needy from the ash heap, from the dunghill. Sa English, sa another version, sabi niya dito, dahil sa kanyang grasya, nararapat siyang purihin. Narapat siyang pujihin. Ano siya? The grace of His reaching down, at ang grasya niya sa pag-reach out. It is unspoken but implied in this verse that ang ating Tuhan reaches down to us, na kahit andun siya sa surga, bumaba pa talaga siya dito sa lupa para sa atin. Kung tingnan natin, hindi naman kailangan ng Tuhan magbaba dito sa lupa. Kasi maganda na ang trono niya doon sa langit. Pero ang ginawa niya, ang grasya niya, ang pabor niya na binigay niya sa atin, siya pa mismo ang bumaba dito sa lupa para ibigay sa atin. Kuwan, Pastor, magpalman siya pa. Dunya. Yes. Siya ang parman mismo ang bumaba dito sa lupa. Siya mismo na parman. Ang salita, si Isa al-Masih. Amen. If it is amazing that kung maganda na nakatingin lang siya sa atin doon sa langit, dito sa lupa, doon lang siya sa langit nakatingin sa atin, how much more napaka-amazing na bumaba siya dito sa lupa, inayos niya ang problema ng kasalanan ng tao, binigay niya kanyang sarili para sa atin. Ganun kaganda ang grasya niya. Even more amazing is the fact that He would move into this world to rescue us from our sin. Napakaganda na tiningnan niya tayo doon sa langit, pero mas maganda, mas pinakamaganda na siya mismo ang bumaba dito sa lupa upang ayusin, iligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Yet, this is just what He did. Ginawa niya ito. Bakit? Sa isang rason, gusto niya tayong iligtas. Bakit siya bumaba dito sa lupa? Gusto niya tayong iligtas. At sa pagligtas niya sa atin, gusto niya na purihin natin siya. Hindi lang basta niligtas niya tayo, binigyan pa tayo ng pribileyo na purihin siya. So, and then ano pa? Ang grasya niya sa pag-raising up. Ang reference dito, sinasabi niya dito, yung mga tao who are forced to grovel in the dust of the earth, to try and scratch a bare living. Na yung sinasabi niya dito, yung mga mahihirap. Sa Tagalog, sinabi niya dito, ibinangon niya ang mga mahirap mula sa alabok at itinataas ang nangangailangan mula sa bunton ng abo. He raised up, na parang sinasabi niya dito, this reference to the dust, ay, ang dust na sinasabi dito, ay metaphor siya sa kahirapan. Siguro may mga tao na galing sa kahirapan na ang Tuhan nagbibigay ng legit sa kanila. Kaya patuloy lang manalig sa kay Tuhan. Kasi hindi na natin alam ang future natin. Siguro ang Tuhan magbigay sa atin ng legit at ipabangon tayo sa kahirapan.
Truly, the inhabitants of the earth are poor and needy. Ang katotohanan is, yung mga tao dito sa lupa ay mahirap at nangangailangan ng tulong niya. They cannot let themselves out of their natural condition, especially sa kasalanan. Nalugmok tayo sa kasalanan, at kailangan natin ng tulong ng Tuhan. We need Tuhan, kailangan natin ng Tuhan na i-lift up tayo sa ating natural condition. That is why He came and died. Kaya ang dahilan bakit pumunta siya dito at namatay. Binayaran niya ang ating kasalanan, and we lift all who will believe in Him out of the dust of the earth and will set them in a high places. Na pagdating dito sa panahon na ito, darating ang panahon na ito na tayo nahihirapan dito sa lupa. Sige lang, kung manatili tayong mahirap dito sa lupa, pagdating pa natin doon sa surga, mayaman man tayo doon. Mayaman man tayo. So ano pa? At ang grasya na of His removing out, na ang reference dito, na sinasabi dito, dunghill, na ang sabi dito is para siyang downside or tapunanan ng mga marurumi. Dunghill brings to mind the great trash dumps that burn continually outside cities in biblical times. Na itong downside na ito ang tapunanan ng mga basura, na ang nangyayari ay patuloy ang pagsindi ng apoy. These were places, itong mga lugar na ito ay tapunanan ng basura, na ibang mga patay na katawan tinatapon doon. Patay na mga hayop andun. Pack of wild dogs andun para maghanap ng mga pagkain ng mga marurumi. A trip to dunghill would bring you into a contact with all the social outcasts of the day. Na ibig sabihin, pag mag-ano ka doon sa dunghill na iyon, parang hinahalin tulad nila na yung outcast na hindi tanggap sa kanilang lugar dati. Example, sa may sakit sa lepers, mga leprosy, sakit sa balat, dati inaalis yun sa hinihiwalay yun sa mga tao. Nilalagay yun sa mga lugar na malayo sa tao. May sakit, and even mga nangihingi, mga beggars, minsan naninirahan doon. Maninirahan doon. And in the fires that burn, hoping to find a morsel of food to prolong their wretched lives another day. It is fitting that when our Lord spoke of hell in the New Testament, He often called it Gehenna. Nang pagsabi ni Isa Masih na hell or impyerno, sinasabi niya dito ang word na Gehenna, or Matthew chapter 5, Gehenna, ibig sabihin a valley of Hinnom. Valley of Hinnom. Just outside that walls of Jerusalem, sa labas ng pader ng Jerusalem, siyudad ng Jerusalem, there in ancient years, it had been a site where the Canaanites god Chemos had been worshipped, na ang ginagawa ng Diyos ng mga Canaanites is nagre-require si Chemos God, na pag mag-worship kayo sa akin, kailangan kayong magtapon ng buhay na bata doon sa apoy. Ito ang Diyos-Diyusan ng mga Canaanites. Sabi niya, pag maggawa kayo ng sakripisyo, pag mag-worship kayo, kailangan niyo magbigay ng bata sa akin. Itapon doon sa apoy. The Israelites had destroyed the idols and desecrated the valley by turning it into a garbage dump. Na yung lugar na yon dati sa bahayangan sa lugar sa Diyos-Diyusan na si Chemos, ngayon ang ginawa ng mga Israelita, ginawang basurahan. Ginawang dump site. So, just as He removes the needy from the dunghill, na kagaya sa ginawa ng Tuhan na niligtas niya tayo simula sa karumihan ng ating kasalanan, dinala niya tayo dito sa Kanya,
He removes the saints of God from the scrap. Binigyan ng buhay. Hindi na itapon doon sa naraka. Ganon kaganda ang ginawa ng Tuhan sa atin. Hindi na kailangan na itapon tayo doon. Kagaya sa mga bata na kawawa sa panahon ng mga na nagsasabahayan kay Chemos. Kaya kung ma-appreciate natin kung paano tayo niligtas ng Tuhan, magbibigay sa atin ito ng lakas na, Tuhan, salamat sa pagligtas mo sa akin. Binago niya tayo. Ang ating description na tayo patay doon sa naraka ang ating direksyon, ngayon, naging anak niya na. Ang ating destinasyon, langit, sorga, hindi na impyerno. His glory and His grace make His worthy of praise. And lastly, bakit karapat-dapat siyang purihin, pujihin, at bakit kailangan tayong maging kasali sa pagpuji? Dahil sa kanyang greatness. Sa kanyang greatness. Higit siya sa lahat. Higit ang Tuhan sa lahat. Ang sabi sa 8 and 9, para siya ay makaupo kasama ng mga prinsipi ng kanyang bayan. Binibigyan niya ng upuan ng babaeng baog na nasa bahay tulad ng isang masayahing ina ng mga anak, purihin si Tuhan. Sa English, to make them set with the princess of His people, He gives the barren woman a home, making her the joyous mother of children. Praise the Lord. Because of His greatness, He cancels our past. Na yung dating makasalanan, dati na hinatulan na itapon doon sa impyerno, ngayon kinancel niya ang ating past. He takes the worst of humanity and uses them greatly. Dati na parang wala tayong silbi sa harapan ng Tuhan dahil sa ating kasalanan, pero dahil sa kay Isa Almasi na nagbigay sa atin ng kaligtasan, kinuha niya tayo sa pinakamapangit na sitwasyon sa ating buhay at ginamit niya tayo greatly para sa kanyang kalulatian. Just like sa kay Gideon, He took Gideon from the threshing floor, sa kay Saul from following the donkeys, sa kay Daud from David from leading his sheep, sa mga apostol na mangingisda, ginawa niyang tagapangisda ng tao. Sa atin na from the deadness in sin, sa kamatayan, sa kasalanan, ngayon binigyan tayo ng buhay. He takes us like, He finds us, and then He transforms us into a trophy of His grace. Na from ganun na sitwasyon sa atin, pangit na sitwasyon, binigyan tayo ng trophy ng grasya niya. Tropeyo. Grasya niya ito. Kumbaga, di ba, pag may mga nanalo ng mga example, nanalo ng volleyball, ng basketball, merong award na meron? Trophy. At yung pagligtas sa atin, it is a trophy ng kanyang grasya. Kaya, Tuhan, salamat sa iyong grasya. Salamat sa iyong grasya. He doesn't let us out halfway and then leave us to finish the job. Hindi lang tayo niligtas ng Tuhan at hinayaan niya tayo. Ang ginawa niya, unti-unti binago niya tayo. At unti-unti nakita natin sa ating buhay na karapat-dapat talaga siya na pasalamatan. And He canceled our past and tinalo niya ang ating mga problema. Just like kagaya sa sinasabi niya rito, yung babae na hindi mag-anak, binigyan niya ng anak.
ang imahe dito ng childless woman, walang anak na babae, is used to illustrate na despair, grabe ang despair natin, grabe ang distress natin. Certainly, ang parmanituhan is puno ng imahe ng kagaya nito. But also, pinakaitaan tayo sa parmanituhan, paano inalagaan nituhan ang mga tao na hindi nag-anak. Kagaya sa at binuksan ang tiyan. Hindi binuksan ang literal, kung hindi nilagyan ng anak ang tiyan ng babae. Kagaya sa kay Sarah, na matanda na siya, kagaya sa kay Rachel, kagaya sa kay Hannah, at marami pa. He can take the barrenness of our lives that has been caused by sin, and He can cause us to bring forth fruit for His glory, na pwede na tayong kunin sa ating pagiging walang bunga sa ating buhay dati dahil sa kasalanan, at bibigyan niya tayo ng buhay at magkakaroon ng bunga ang ating buhay para sa Kanyang kalulatian. And this is the fact that He would let us up out of wretched condition and then use us for His glory. At yun ang napakaganda. Dati parang wala tayong silbi. Dahil wala tayong silbi. Pero dahil sa pagbago sa atin ng Tuhan, sa ginawa ng Tuhan sa atin ngayon, magamit na tayo. From dati, badlungon sa, badlungon? Sa lawayon, sa lugar ngayon, medyo unti-unti marunong na magturo sa mga bata. Di ba? Dati marunong ba kayo magturo? Hindi. Ngayon, kahit hindi pa masyado expert magturo, pero at least, makatulong na unti-unti dahil yung sa kay Tuhan. From hindi tayo matalino hanggang unti-unti tinuruan tayo ng Tuhan, at ngayon magamit na tayo sa kanyang kalulatian. His glory, ang kanyang kalulatian, ang kanyang grasya, ang kanyang kabutihan, make Him worthy of all praise. Nararapat siya na purihin siya. And for our conclusion, na I know you agree na ang Tuhan is tanggap nyo din, alam ko na tanggap nyo na ang Tuhan karapat-dapat talaga na purihin. Pero ang tanong ba sa atin, nakuha ba ng Tuhan sa ating buhay ang nararapat niya na papuri natin? O baka pinupuri lang natin siya sa isang araw lang, o sa isang oras lang? Sabi dito sa parmanituhan, purihin natin siya ngayon at sa walang katapusan. Sa paglabas ng araw, sa pagtago ng araw, kailangan natin siyang purihin. In short, sa lahat ng segundo, sa lahat ng moment sa iyong buhay, sa lahat ng panahon, kailangan natin siya purihin, ibigay natin ang deserve na papuri para sa kay Tuhan. So hopefully, ang ating puso ay maging determinado na purihin siya sa ating lips, sa ating bibig, sa ating buhay, sa ating ginagawa, sa ating kamay, dahil karapat-dapat siya na purihin at deserve niya ang lahat ng pagpuji na may bigay natin sa Kanya. That's why, maging busy tayo na purihin siya sa lahat ng panahon. Kasi karapat-dapat siya. Meron tayong problema, salamat Tuhan kasi meron akong pagsubok. Kung meron lichiki, Tuhan salamat na dahil binigay mo to sa akin. Kung nakagising ka sa umaga, Tuhan salamat ha kasi pinagising mo pa ako. Kung nakaabot ka sa gabi, makatulog ka sa gabi, salamat Tuhan kasi nakatulog ako. Kasi alam niyo, meron mga tao na hindi na makatulog. Kailangan nilang mag-take ng sleeping pills para makatulog lang. Pero tayo, trabaho lang tayo, maglaro ka lang na maglaro. Pag mapagod ka, tulog. Pero sila, kahit anong gawin nila, magpapagod sila, hindi sila makatulog. Kailangan lang mag-take ng sleeping pills para makatulog. Sa umaga, merong ibang mga tao na hindi na natutulog din kasi natatakot sila na baka hindi na sila makagising sa umaga. Tayo, pinagising tayo ngayon, patutulugin tayo mamayang gabi. Hopefully, makaabot tayo mamayang gabi.
Kaya ang Tuhan nararapat siyang purihin. Dahil sa kanyang kalulatian, dahil sa kanyang grasya, at dahil sa kanyang pagiging higit sa lahat. There's no one like Him. Walang katulad sa Kanya. Walang katulad sa ating Tuhan. Walang katulad sa ating Tuhan. Magtayong lahat, please. Magduwa tayo. Tuhan, maraming salamat sa mga ito. Salamat sa Parman. Salamat sa pagbibigay ng pag-aalala reminders na karapat-dapat kang purihin sa lahat ng panahon. Kasi minsan, ang pagpuji, isang araw lang, ilang minuto lang, ilang oras lang. But Lord, salamat dahil as we appreciate you sa lahat ng panahon, ma-appreciate ka namin kung paano mo kami niligtas, kung paano mo kami nilagaan, kung paano mo kami minahal, paano mo kami binigyan ng pag-asa. It will move us na purihin ka sa lahat ng panahon. Kasi nararapat kang purihin. Because there's no one like you. From the rising of the sun, from the sunset, from now to ever, forever, nararapat kang purihin. Kaya salamat po Tuhan, dahil Ikaw ang aming buhay na Tuhan. Salamat po sa iyong pagbigay ng iyong parman sa amin sa iyong araw. Sana tulungan mo kami na ma-apply namin sa lahat ng aspeto sa aming buhay, na ma-appreciate ka sa lahat ng panahon. Pinagduduwa namin na i-bless mo ang salita sa aming buhay. Tuhan, sa mga darating na araw, Ikaw po mag-bless sa amin. Ikaw po magbigay ng riziki sa amin, sa aming araw-araw na pangangailangan, sa aming lakas, sa aming good health, sa protection, sa financial, sa katalinuhan, sa wisdom, sa mga desisyon namin sa buhay. Sana makapagpuji sa iyong pangalan. Tuhan, tulungan mo kami na hindi lang basta ganoon, may pakilala ka din namin sa mga tao na hindi pa nakilala sa iyo bilang kanilang Tuhan na tagapagligtas. Nangailangan sila kay Isa Almasi na Tuhan na buwan ito sa lupa upang bigyan ng kaligtasan, upang pabayaran ng kasalanan. Tuhan, gamitin mo kami para sa kalulatian na may palaganap ang salita sa mga taong hindi pa nakilala sa iyo. Sa mga kaibigan namin, sa mga kapitbahay namin, sa mga pamilya namin, sana gamitin mo kami para may pakilala ka sa mga taong hindi nakilala sa iyo. Salamat sa araw na ito. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Isa, naming Tuhan, tagapagligtas. Amen. Good morning. Subo. Ano ba yan? Agay. Ha? Ano Ano kayo? hapo mo yan? Ano hapo-hapo ganyan yan? You like that, no? You like